balita, trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pangambang water crisis sa gitna ng dagdag singil ng Manila Water ngayong tag-init. Pinawi ng MWSS. Ronda Pilipinas. Mga foreign vloggers at content creators sa bansa binalaan ng Bureau of Immigration. Ronda Pilipinas. Matapos mamahiya ng pulis, MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go sasampahan na raw ng kaso ngayong araw. Ronda Pilipinas. Israeli government inakusa ang sangkot sa pagpatay sa 70% ng mga mamamahayag. Ronda Pilipinas. Lasal Ladies Bikers pinataob ang Ateneo sa straight sets. Ronda Pilipinas. At alin mga lugar nga ba ang top 3 sa may mga pinakamataas na heat index? Check ngayong araw. Alamin natin yan sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. At showbiz naman, Archie Alemania inisyuhan na ng warrant of arrest. Ronda Pilipinas. Tinanggal sa trabaho ang empleyado ng walang palipaliwanag. Nako, alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga ba ng pagligo sa gabi ay nagdudulot ng rayuma? Aba, alamin natin mamaya sa LPI. Let's prove it. Ronda Pilipinas. May nagtatanong, Abi Binay, inaming hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid na si Junjun Binay. Matagal na to Alamin natin mamaya yan sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Siguro ho ay inabot na ito ng inyong mga Facebook feeds, maski sa TikTok, itong content creator na si Vitaly Dorovetsky. Si Vitaly, sarap Italy. Siguro naabot mo sa inyong mga feed ito. At ano ba latest dito? Di ba kinuha na ito? Nasampahan na ng kaso ito, di ba? Nasampahan na ng kaso. Ito ho yung nag-viral at pinag-uusapan kahapon pa ng tanghali. Yun hong mga gwardiya ho dyan sa BGC, pinag-aasar. Yung mga kinukuha na tinatanggal yung sombrero, tapos sinusuot, tapos yung isang guard pa, hinawakan yung barel. Talagang, para siyang inaasar. So, ito ngayon, ang pinaka-latest ngayon ay nasa police station na pala . Sasampahan na ng kaso yan. Alam nyo, ikaw, Vitaly, makinig ka. English ba dapat? English Vitaly, you listen and you better listen. Hindi totoo naman kasi ang mga Pilipino naman talaga
ay masayahin eh, di ba? Natural sa atin ang pagiging masayahin. At saka hindi tayo pikon. Hindi tayo pikon. Ano nga tayo eh? Ano tawag doon yung sa DOT? Yung it's more fun, di ba? It's more fun in the Philippines. Filipinos are fun, di ba? Talagang masarap. Yun nga yung ating pagiging hospitable, talagang hindi na ako question yan. Talagang kami, lalong-lalo na sa mga foreigner, ha? Pagka kayo kahit tayo mga Pilipino, pag tayo po'y napupunta sa ibang bansa, behave naman tayo eh. Di ba? Sumusunod tayo sa mga batas. Itong kumag na to, itong mamang ito, nang asar kahapon, tapos kitang-kita mo na nang aasar siya eh. 'Di ba? Kitang-kita mo doon sa purpose niya na inaasar niya yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga tahimik na nagtatrabaho. Okay? Kaya dapat ano ba pwedeng dito? Gawin diyan. Ano bang i-update nyo nga ako anong kaso nga sinampa dito kay Vitali na ito, ha? Para ma-update din. Dapat ito mabalita maski sa ibang bansa at mabigyan ng leksyon yung mga foreigner na gumagawa ng content dito sa atin sa Pilipinas, ha? Pagka hindi ka tumino, ha? Dadaling kita doon sa Kongreso para ikaw since gumagawa ka ng content, ha? Papatawan kanila ng 'di ba? I-cite in content. I-cite in content. 'Di ba? Ang mga Pilipino naman hindi pikon. Kami natural ang pagiging masayahin sa amin, pero wag namang gaganunin. Wag namang babastusin ng mga ganun. Yung mga trabaho yun yung mga tao yun nagtatrabaho ng mahusay at maganda. Wag aasarin kasi kitang-kita mo nangaasar talaga, 'di ba? Nangaasar talaga. O yan, meron ka bang tugtog diyan na bebote nga? Wala ba? Sige, mamaya na lang. Magandang araw Pilipinas, live na tayo sa DWIZ Metro Mega Manila and of course sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda and of course sa mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw Pilipinas, ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kasunod ng pagtaas ng singil sa tubig, tiniyak ni Metropolitan Waterworks and Sewerage System Chief Regulator Attorney Patrick T. na walang nararanasang krisis ngayon sa tubig sa panayam po ng DWIZ. Pinaliwanag ni MWSS official na nagkaroon na talaga ng dagdag o bawas sa singil o nagkakaroon talaga ng dagdag o bawas sa singil. Depende po yan sa lagay ng paggalaw ng piso kontra dolyar o ang tinatawag na foreign currency differential adjustment. Ang Manila Water at Maynilad ay gumawa po sila ng alternative water sources. Ito po ay ang Laguna Lake, yung mga deep wells sa mga Cavite dams para sa Maynilad at sa Manila Water naman ay ang Wawa. Kaya po sapat po ang supply ng tubig. Na I can guarantee po na wala pong water crisis. Anya, walang dapat ipangamba ang publiko hinggil sa water crisis dahil normal na nararanasan ang ganitong paggalaw ng singil sa kada quarter ng taon. Ayon sa opisyal, bagamat na panahon ngayon ng tag-init ay hindi magpapataw ng kagawaran o ang kagawaran ng surcharge hanggat meron namang sapat at maayos sa supply ng tubig. Ngayon po sa atin, wala po tayong surcharge. So maski na po sa tag-init or maski na sa tag-ulan, hindi po tayo nag-a-adjust dahil po sa weather or dahil po nagkakaroon po ng problema sa supply. Wala po tayong surcharge. Paglilinaw pa ng opisyal na posibleng magkaroon ng water rebate o adjustment sa singil sa mga consumer sa oras na lumakas ang piso. Ito pong increase ng effective April 1 ay FCDA po to. Ito, Foreign Currency Differential Adjustment. Po ay dahil po sa movement ng peso laban sa dolyar, euro, Japanese yen. Parang nakausap natin ito nung kailan lang, MWS, saka yung isa pa. Manila Water ba yun? Maynilad. Akala ko talaga sinabi nila na walang magiging problema ngayong summer. Parang miral ko lang yan. Nangangako na walang brownout. Yan po ang tinig ni MWSS Chief Director Attorney Patrick Lester T. Ronda Pilipinas. Ito na.
may balita na tayo kay Kumag. Nagbabala ang Bureau of Immigration hinggil sa maigpit na pagpapatupad ng batas sa mga dayuhang bumibisita sa bansa matapos ang pagkakaaresto sa isang Russian vlogger na nangharas at nang bastos sa mga Pilipino sa BGC sa Bonifacio Global City dyan po sa May Taguig. Kinilalang vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga turista. Ngunit kailangan magtalaga ng mga kaukulang batas o parusa upang huwag nang maulit ang insidente. Anya, ang mga banyagang hindi marunong rumespeto sa mga lokal na batas at kultura ng Pilipinas ay dapat na papanagutin. Dagdag pa ng Commissioner na ang harassment at anumang uri ng kaguluhan ay walang lugar at hindi pinahuhintulutan sa Pilipinas. Itinalaga bilang undesirable foreign national ang nasabing vlogger at binigyan din ng opisyal na mas maghihigpit sila upang wag nang maulit pa ang insidente. Tingnan mo, nadamay tuloy lahat ng foreigner dahil sa ginawa mo, Kumag. Umaasa naman ang opisyal na magsisilbing tanda ang pagkakaaresto sa vlogger upang matiyak na kung may iba pang dayuhan ang gumawa nito sa bansa. Haharap sa kaukulang parusa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. O mga Pilipino naman hindi pikon. Huwag mong inaasar. Alam mo, nakakatakot dito pag nagtuloy-tuloy to. Baka mabugbog to eh. Pag nabugbog to ng mga Pilipino, mas kawawa, mas maganda nang nandun siya, nasasampahan siya ng kaso or ikulong, di ba, no? Kasi baka mamaya ito, sikat na siya, tapos nasa labas siya, tapos nang asar siya, kilala siya ng mga Pilipino. Baka may mga kababayan tayong hindi makapagpigil ng kanilang masidhing damdamin. Di ba? Baka hindi nyo masabi yan, ha? Baka mamaya pag nasa labas na yan, baka mabugbog yan. Di ba? Tapos ngayon, sikat na siyang ganyan. Kaya mas maganda na nababalita na hinuli na siya kinasuhan na, yan, para alam natin. Kasi pag hindi natin nabalitaan, baka mabugbog mo eh. Di ba? Sabihin natin, you're hurting me. No, it's okay. We're just making a content. Hindi mo naman pwede sabihin na ganun yung dahilan mo. Hindi ba? Si Vitaly, si Vitaly, ha? Tanggap tayo ng isang report. Administrasyong Marcos nanawagan sa publiko na makiisa sa Energy Efficiency and Conservation Program ngayong tag-init. Alamin natin ang report ni Patrol 14, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Hinigayat ng pamahalaan ng publiko na makaisa sa Energy Efficiency and Conservation Program bilang bahagi ng adhikain ng Bagong Pilipinas para sa mas matatag at matipid na paggamit ng kuryente. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOE Assistant Secretary Mario Malasigan na hindi naman kailangan magtipid ng labis sa kuryente, kundi dapat lamang gamitin ito ng masinop at naaayon sa pangangailangan. Ginawa ni Marasigan ang pahayag matapos matanong kung pwedeng makatulong ang publiko o bawat komunidad sa pagtitipid ng kuryente ngayong tag-init. Paliwanag ni Marasigan, maraming impormasyon at gabay ang binibigay ng DOE upang matulungan ang publiko sa tamang paggamit ng kuryente. Dagdag pa niya, ang pagsunod sa mga gabay na ito ay may kaakibat na benepisyo dahil sa mas mababang konsumo at mas mababa rin ang bayarin sa kuryente. Sa ilalim ng programa, hinikayat ang publiko at iba pang industriya at pribadong sektor na gamitin ang kuryente sa isang matalino at epesyenteng paraan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Binabasa ko itong latest na magsasampa na ng kaso ngayong araw ang pulis na sinasabing ipinahiya ni Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go matapos mahuling nagpark sa sidewalk sa Quez. Ikaw naman sir, kung nakapark ka sa mali kasi. Kung nagrereklamo yung pulis, di dapat magreklamo din yung mga kinuhanan ni Go noon. Di ba? Sa totoo lang, di ba kaya nakita ko tong video na to mali yung pinag-park nung ngayon napahiya siya dahil naka-upload siya. Di ba? Yung mga lumabas din sa video ni Gabriel Go ay magsalita din. Hindi ba? Hindi ho pwedeng basta pulis ngayon magrereklamo. Dapat yung mga nakaraan din ng mga tao na
in-upload ni Mr. Gabriel Go magsalita rin. Oo. Nasita eh. Oo, nasita. Nakapark sa hindi dapat na na paparkingan. Oo, napasukan na pala to ng Napolcom. Oo, kausap na yata ang Napolcom eh. Oh. Ito yung kanina umaga, inabutan ko to kanina. Oo. Paano ngayon mangyayari kay Gabriel Go? Ha? Hindi, unahin muna natin si Vitali. Si Vitali muna. Alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nag-park kayo sa hindi dapat parkan. Alamin natin ang magiging weather for today. Bakit ba? Ang dami-daming mainit ang ulo ngayon dahil mainit ang panahon, Gia. Ha? Kasali nga ako dun eh. Mainit din ulo mo? Init eh. Init kanina. Sobra. At 8 a.m. hapdi na sa balat yung araw. Oo. Kanina kasi, ako naman, maaga ako nakarating na opisina kasi walang traffic. Wow, himala. Paano? Wala ang mga marites sa, sa kalye. Kahapon kasi may banggaan. Mas grabe pa yung, ang daming dumang dyan. Ang daming dumang giraffe. Sa, sa EDSA. Nakikisyoso kasi. Ang mga lieg talaga naman. Mahaba. Naghahabaan at nagtataasan. Pag may bangga. Oo, pagka kayo'y bumagal yung takbo ninyo, nagkukos po ng traffic yan. Oo. Bababa pa ng bintana yan. Oo, mga ususero at ususera, yan ang dahilan. Magtataka ka, yung nagbanggaan nasa gilid, pero ang napaka-traffic sa gitna. Dahil sa mga naghahaba ang mga lieg. Anong sinecheck nila? Sinecheck nila kung nagsusuntukan. Ba yan? Ay, nako. Para naman may magagawa sila kung nagsusuntukan. Hindi, wala talaga silang gagawin. Gusto lang talaga nila maging ususero at ususera. Hindi na lang nila abangan yun online. Talaga, gusto lang nila. Tapos yung mga yan, dahil mo yung mga yan, nakahanda mga... Sila kasi magpo-post online. Oo. Pang reels daw nila yan. Ito na. Ito na yung weather natin for today. Ito na nga kung sino nga ba yung top 3 ngayon sa mga may matataas na heat index check ngayong April 3. Pero sa ngayon, dalawang weather systems pa rin ang umiiral sa ating bansa ngayong araw. Sa 4 a.m. forecast ng pag-asa, asahan pa rin na ng ating mga kababayan sa Northern Luzon ang bahagyang malamig na simoy ng hangin dala ng northeasterly wind flow. May dala itong maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Habang partly cloudy skies with isolated light rains naman sa Ilocos Region at sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Habang easterlies naman ay patuloy mararanasan pa rin sa malaking bahagi ng bansa kaya't magpapatuloy ang mainit at nangangalit na lagay ng panahon sa Kalakhang Maynila at nalalabing bahagi ng bansa at patuloy na magiging maganda ang panahon sa ating bansa dahil sa latest tropical cyclone threat potential ng pag-asa. Bomba Labs malabo pa rin na magkaroon ng bagyo hanggang sa unang payday ng Abril sa 15. Bomba Labs. Sa 3-day weather outlook naman. Tuloy-tuloy ang init ng ulo ng tao. Oo. Pero, pag payday na, okay na yan. Pagka payday, lumalamig. Okay na yan. Lalamig na yan, Diyos ko. Ganun ka ba? Pagka payday, lumalamig ulo mo? Ang dami na naman tao sa mall niyan. Ano na? Dami na naman tao sa mall. Hindi madaming tao sa mall kasi mainit eh. Doon naman, kayong mga pumupunta sa mall, Libreng pala. yung sasabihin lang nila, window shopping lang ako. Hindi ako gagastos. Nek nyo, hindi pwede. Di totoo yan, Pagka sinabi ko na nandun yan. kayo, gagastos kayo eh. Oo, Mauuhaw kayo, magugutom kayo. Di ba? Yun yung pinakamalaking gastos ngayon pagkain. Hindi totoo yun. Yung sinasabi nyo, pupunta lang kayo ng mall, window shop lang, tapos walang gagastosin. Hindi totoo yun. Posible. By the time na pumasok ka, gugutumin at uuhawin ka. Laging may bit kayong milk tea dyan. Oo, habang may mga mall, naglalakad. may mga mall nga na anong tawag dito? May mga mall nga na yung lawig niya very dry. Para mag-dry yung lalamunan mo. Para mapilitan kang bumili. Habang naglalakad-lakad ka, may hawak kang milk tea. Well, let's prove it. Pero sa ating 3-day weather outlook na sa Metro Manila, asahan ng fair weather with chances of rain showers simula bukas hanggang Sabado. Pero maaraw at mainit sa linggo 26 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu naman, patuloy ang good and sunny weather over the weekend. 26 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging temperatura rito. At sa Metro Davao, halos complete opposite ito ng Cebu dahil mataas ang tsansa
pa ng mga pag-ulan na naman pero hindi ito inaasahang lalakas o tatagal. Maglalaro naman sa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius ang temperatura. At heat index check, top 1. Pangasinan, Dagupan na naman. Init talaga Medyo sa bumaba amin. na yan, nasa lagay na yan. 43 degrees Celsius. Kaya yung mga mapuputi dyan na nangangampanya, nangingitim na eh. Sunscreen lang po ang kasagot dyan. Effective ba talaga yan? Medyo. Kaya kailangan araw-arawin. Isa yan sa ginagastos Parang ng mga ano ka tao rin eh, ngayon. di ba? Hindi naman siya 100%. Hindi naman. Hindi 100%. Kailangan pa rin ng payong. Saka kailangan may ka dyan eh. Oh, yung iba sabi nga nire-retouch daw yan. Magastos din. Hindi pwedeng yung isang ano mo lang, lalo na sa golf, maglalagay ka, yung isang beses, akala mo all throughout, di ba? Hindi. Ipapalo ka. Hindi, maglalagay-lagay ka eh. Uhulas din yan. Pag nakita mo yung tawag dito, yung mga shed, yung mga tree, yung mga punta ka sa ilalim, doon ka lang malamig yun eh. Humuhulas din kasi ang sunscreen dahil sa pawis. Lalo na pagka ang itim mo. Humuhulas, naman pangit. Pangit talaga. Eto na! Pumapangalawa, top 2, Pile, Camarines Sur, 43 din. At 41 naman sa may Iloilo City. At ang araw po ay sumikat kaninang 5:51 a.m. At asahan, Mahilo-hilo ka talaga dyan. sa init, mahilo ka talaga. Kaya baon-baon ng tubig na nagyayelo. Tama. At asahan ang paglubog ng araw mamaya 6:09 p.m. At paalala ng DWIZ, 39 days to go bago ang 2025 midterm elections. Bago i-practice ang pagboto ng tama at pagtama ng boto. At yan po muna ang aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Hoy, doon sa mga gusto ng mag-coffee, ngayon ay coffee time na. Pasado alas 10 na umaga, kung ikaw ay isang coffee lover, merong MX3 Coffee Mix for you. Meron yung vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya ano pang inaantay ninyo? Ano pa inaantay mo? Bili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Sa MX3, dito ako, Bilib! Ronda Pilipinas. Wala tayo. Wala pa, track record. Wala pa. Oo, sige. O, so paano? Ang anong gagawin ko? Papatingin ko muna yung 143. 143 muna. 143 tayo. I love you, Diwa. Hindi, nakakatuwa kasi yung kanilang jingle. Pinaglalaroan namin dito yan. 1, 4, 3 tayo. Dati. Oh. Yan! Yun! Ayos na! Ayos na. Oras mo natin sa buong Pilipinas! 27 minuto na makaraan alas 10 ng morning. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Detain na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Ronda Pilipinas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Alam ninyo, meron ho tayong magandang balita din eh. Lahat na nagdi-digitalize na, di ba? Isa ho yan sa mga direktiba o marching order ni Pangulong Marcos na mag-digitalize na tayo. Oo. Ngayon, meron doon sa mga may negosyo may mga negosyo o merong advocacy group o advocacy service o nasa puso ninyong pagtulong sa mga kababayan po natin, meron ho tayong, syempre, lahat naman kayo kailangan nyo ng permit sa DSWD. Oo. Di ba? Ito'y nabasa ko. Maganda ho itong pakinggan natin na kung mas mapapabilis daw po yung pagkuha ng permit. Ngayon, ang tawag po nila ngayon dyan ay HELPS. Okay? With S, ha? HELPS. Anong ibig sabihin ng HELPS? Harmonized Electronic Licensing Permit System.
Ano ibig sabihin ng electronic? Ay, digital na yan. Mas mabilis. Okay, para mas maintindihan natin kung ano yung helps. Nasa linya po natin ng Director at from DSWD Standards Bureau SB, Director Megan Manahan. Director, magandang araw po. Good morning po, Sir Dennis. Kumusta kay Secretary? Matagal Okay na kaming, naman po. hindi na kami Dami nagkikita po. sa labas. Opo, dami tayong mga new projects po this year, especially nag-launching po kami noong February 18. Aside Oo. from helps, madami kami mga linlaunch ng mga digital projects din po. Oo, kasi isa yan sa Very mga exciting. direktiba ni Pangulong BBM, yung gawing digital na at saka mabilisan na ang serbisyo. Lalong-lalo na sa Yes, DSWD. correct po. Oo. Yes po, Okay. Sir Dennis. Sa isang simple or tipong, kasi yung mga kababayan din natin na lalo na yung mga merong puso sa serbisyo at pagtulong at yung iba negosyo na rin, hindi naman sila pwedeng gumawa ng kung anumang bagay na pagtulong kung hindi naman dadaan sa inyo sa DSWD, Director, hindi ba? Tama po, Sir Dennis. Ano po ngayon ang ibig sabihin nung harmonized electronic licensing permit system? Go ahead, Director. Yes po, Sir Dennis. So, share ko lang po yung namin, yung latest project po namin. So, as you mentioned po, Apo. help. So, aside from yung yung usual nung DSWD na may mga programa, may mga ayuda, ganyan. Meron yung bureau po namin. It's called the Standards Bureau. Basically, we're in charge of the regulatory services. So, sa madaling salita, yung kinikater po namin, mga SWADA or Social Welfare and Development Agency, NGO na social welfare yung cost nila. Ito yung usual natin nakikita yung mga residential care facilities kung nasaan yung mga doon neglected bata, senior citizen center natin, or yung most common namin, it's called the auxiliary SWADA. Basically, ito yung mga nag-provide ng mga cash or in-kind assistance sa iba. So, kunyari, Yun. ito yung pag disaster, may mga foundation tayo na nagpa-fundraising, nagpapamigay ng mga clothing, ng mga pagkain. So, yun po yung mga NGO na rin-regulate po namin. So, under helps, dito po sila nagpapa-register, license, accredit. Yung mga public solicitation permit din, Sir Dennis, na issue din siya Yun din. under helps. Yes po, kasi yung nakita po natin, kunyari sa mga grocery, di ba minsan may mga coin bank po tayo nakikita. Oo, Yun, tama. rin-regulate din po namin siya. May kita nyo doon, DSWD permit. Yun. So, Okay. yeah. So, aside from that, yung pinaka-last po namin na regulatory service na pasok po dito sa helps is yung issuance of certification for duty-exempt importation of donation. So, medyo technical siya, pero in essence, it's kapag kunyari may importation na donation from abroad na pupunta sa NGO dito sa Pilipinas, you can get a certificate from DSWD certifying na NGO ka, na regulated ka, dadalhin yun sa Department of Finance para pagpasok ng goods dito, hindi na kailangan magbayad ng import dues. So, yun po yung mga in-issue namin dito sa helps. At saka, Sir Dennis, kung ma-share ko lang po yung parang naging process lang namin dito. So, dati po, yung mga regulatory services na to, it's manual, kailangan papunta field office, central office. Tama. Ngayon po, centralized na po siya and digital lahat. You do to upload mo lang lahat. Dati, yung documents namin for license ng mga NGO, it's documents. Yun po, 10-7 na lang. Wow, ang And laki that ng yes. laki ng pass. Oo. Yes po. 20 working days po yung 20. ginagawa. Ngayon, Oo. 20 po. Ngayon Oo. po, 7 na po siya. So, Wow. yun po yung parang, aside from us digitalizing, we were instructed to do streamlining at our back end. Kasi syempre, kailangan sumasabay tayo kung nag-streamline tayo at the front end. Dapat at the back end din, nag-streamline kami. So, we cut the unnecessary steps. So, that's why kinayanan po namin na gawing 7 working days na lang yung mga licenses po namin. 7 working days, kung tama at kumpleto din yung mga dokumento. Yes, correct po, Oo, Sir Dennis. So, oo. parang, I think yun yung kailangan namin ma-emphasize din to the public na parang mabilis magiging proseso kung complete and compliant yung mga documents natin. So, i-share ko lang din po, Sir Dennis. So, we were given also strict instruction to monitor yung galaw ng papel para namin permit namin. So, yung sa publication permit, yung pinaka 2 working days. Kahit sinabi namin na 7 working days yung maximum,
ito naman po siya at saka maayos yung mga na kaya po Question. namin na Walang yes, questions. Oo. Yes, exactly. So, ayun po, na-issue namin King Days, yun po yung pinakamabilis namin so far po. Direktor, paano ba ito? Dati-dati, DSWD national ba ito o dati dumadaan din sa DSWD local? Kasi buong Pilipinas o pinag-uusapan natin. Yes, po kayo pa pong pumunta sa DSWD na field office. Yun. So, may ginagawa pa po siyang pre-assessment before kung saan yung pre-assessment na yun kailangan i-endorse din endorse din nila sa central office. Pero ngayon po, hindi na po kailangan dumaan sa field office, basta mag-login lang po sa helps.dswd.gov.ph. Yung mag-aasikaso na po is dito sa central office. So meron na po kaming parang center na sinentralize na po namin lahat ng mga regulatory services. Nag-hire kami ng additional staff para medyo call center setting siya na in a sense na lahat ng mga social workers, they're trained to analyze any type of so generalist na rin yung approach namin. At ito, monitor kung permit nila digitally, Director? Yes po, meron po sa pag nag-login po sa dashboard, may kita po yung galaw ng papel. Yun. And every galaw, kita po yung may email po siya na nare-receive yung mga applicant po natin. So doon pa lang pwede niya nang sagutin kung ano man yung mga katanungan at pwede niya nang kumpletuhin kung ano man yung kulang. Yes po, correct po. Yun, that's good. Since ito'y digital ba ito, tapos digital ito, ito'y magiging centralized na, meron ba tayong mga karagdagang mga tao na aasikaso at tututok din Director? Yes po, Sir Dennis. Actually, very good question. So, nung nag-centralize po kami, nag-ano rin po kasi nag-analyze kami ng data, parang ano yung mga trend, ilan yung mga papasok ng mga applications nature. We started streamlining and digitalizing March 2023 journey, pero we wanted it to take a while kasi sinigurado malinis yung sistema, prepared not only the public pero staff na sa central office kasi it's a big shift from Tama. dati dumadaan sa region, ngayon centralized na po lahat. So nag-hire kami ng staff, we more room in the office, ng mga kailangan na mga adjust staff. Actually, nag-training din po kami, mga 1 year kami na nagte-training back para any scenario, very trained yung mga staff po natin. So, in terms of ngayon po, nag-launch po kami ng February 18, may mga hindi naman po, wala nang nag-walk-in ngayon, pero may mga tumatawag, may nag-email. So, lahat ng staff po namin sa bureau, very well trained to answer any type of question po. So far, since we started February 18, na ma-manage naman po namin yung applications po. Yun. Okay. At saka isa pa, pagka sa local ka kasi nag-apply at may tatanong mo na kung ano nangyari sa papel mo during office hours ito ng local at maski national. Anong oras pwedeng mag-follow up o mag-check ng mga portals na yan kung isa ako sa mga magkukuha ng permit, Director? Yes po, Sir Dennis. So, if you're an applicant and you have a pending application, Apo. sa helps po na dashboard, anytime po, kahit weekend, kahit beyond office hours, Yun. makita po yung takbo. Yes po. So, yun po yung maganda po. And in terms of yung mga, kunyari may tatawag po or mag-i-email, may sasagot naman po, pero yung core hours po sa office is 7 to 5 or 8 to 5, parang ganun po. So, pero in terms of very responsive naman po yung if may mga questions po, kunyari yung taong bayan or yung mga applicants po natin, Yun. if you call us or you email us, we guarantee you that we will reply ASAP. Yung instruction ko po sa mga staff namin dito, yung mga assessor namin sa mga application is, pag may mga question, tawagan agad. So, naging maganda naman, maganda po yung system namin kasi may customer satisfaction measurement form din. So nakita rin po namin kung kamusta yung naging experience nila. And so far nung ina-analyze ko po siya, parang sinasabi nila, nagte-thank you naman po sila na very courteous yung mga assessor natin, very helpful. Parang talagang may hand-holding na nangyayari para kasi it's a shift NGOs from manual naging digital. So especially yung mga NGOs po natin, very matatagal na po. Yung age bracket parang tulungan din. Yes, yung
in nicer words, ganun siya. So, yun po yung experience namin kasi may mga NGO po tumatawag, parang they really need help kasi minsan may password concerns, ganyan. Oo nga. So, okay naman po siya so far. Saan yon? Saan nilalagay yung password? Ayo po, opo. Yung mga, kunyari, mga tito and tita po natin, Tama. ganyan. Opo. Napakaano nito, napakagandang balita dahil itong mga, ang pinag-uusapan naman natin, Direktor, ito naman yung mga grupo at mga tao na gusto ring tumulong sa ating mga kababayan. Yes po. So ito yung tawag rin po namin sa kanila, parang mga partner din Partner, natin. oo. Kasi yung mga, as much as gusto ng government na gawin lahat, may kailangan din po ng private sector na Tama. participation para ma-reach lahat ng mga sectors natin sa community po. O mas hindi sila mahihirapan dahil nga dito sa gawin ng na digital na siguro Director, pagkakailangan kunyari ang mga grupo na yan ay nasa edad na Thundercats na. Meron silang mga anak na millennial, di ba? Baka pwede silang tulungan. Maski Yes, po. nasa bahay na sila. Kasi laptop na pinag-uusapan natin at saka cellphone na, Director, hindi ba? Yes po, yes po. So anywhere, actually kami rin po, kunyari may mga travel din po kami. Yung mga staff din po na access nila yung Tama. helps na back office anywhere Tama. and anytime. So parang in terms of us, at least hindi na delikado, kailangan magdala ng mga dokumento, ganyan. They can access it anywhere and respond to questions anytime po. At very safe yung portal. Yes po, very safe. Yes po, correct po. Oo. Dumaan din po kami sa privacy impact assessment. So ito yung mga requirement natin sa National Privacy Commission. So we wanted to ensure syempre na Tama. safe po yung mga documents na sinasubmit ng mga applicants. So ayun po, ginaranti rin po namin before the launching na we underwent that process. Yun. Nako, napakahalaga nun, Director. Napakahalaga nun na sabihin natin na talagang nag-undergo sa sa ano ba tawag doon? Stress test, di ba? Yung mga tipong... Opo, parang stress test po. Parang stress test na nag-undergo ng mga test. Ibig sabihin, very safe na to. At sa palagay ko naman, medyo katulong nyo na rin ng DICT rin Director. Yes po. So may mga rin po kami. Syempre nung 2 years po kaming system na naging bihasa na rin ako sa mga IT terms. So yung mga vulnerability assessment test, yun yung mga ginawa namin with DICT. So and with our ICTMS, we're IT, yung IT namin. So all the tests na kailangan to do good system, nagawa po namin siya. Hand-holding kami with DICT, with our IT team. So, maski hanggang ngayon po, yung IT namin, kasama po namin. So, we're very grateful that we have a Yun. good team here in the central office po. Iyon. Sige. So, paano, Director? Ikumusta mo na lang kami kay Secretary. Yes po, Sir Dennis. Maraming Thank you po for the salamat. opportunity. Aba, thank you. Thank you very much. Director ng DSWD Standards Bureau, yung tinatawag na SB. Aba, SB, parang tunog kape yun parang gusto ko tuloy magtumikim. Ayan si Director Megan Manahan. Ronda Pilipinas. Alam nyo, maganda ho ito dahil dun ho sa mga kababayan ho natin, lalo na pag may bagyo, may mga sunog na ganyan, tumutulong sa mga batang naliligaw, nagiging ano tawag doon? Yung walang magulang. Yung mga ganon. At syempre marami pa ho na pwedeng tulungan ng mga kababayan natin. Itong mga grupo na ito at ang advokasya na ito po'y kailangan ng permit sa DSWD. Alam naman natin na ang purpose ng mga grupong ito ay tumulong na di-delay dahil sa permit na pagkuha. Pero sa magitan ng helps, ayan, mas madali ang proseso dahil nga digital na. Diba? Ayos ka talaga, Secretary. Secretary, ayos tayo. Ayos, very good. Okay, diretso po mga balita. Ronda Pilipinas. May nagtatanong, Abi Binay, inaming hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid na si Junjun Binay. Matagal na di ba? Di ba? Matagal na sila hindi nag-uusap. Ano ba ito ba? Magkakapatid na rin, no? Sige, alamin na lang natin. Sa isa na namang si Yasat presents DWIC Track Record Report. Tagal din naging mayor ni Abi Binay sa Makati, di ba? Tapos ngayon, tatakbo naman siya as senator? Hindi ba parang magpapalit lang sila ng posisyon ng kapatid niya?
Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na si long-standing Makati Mayor Abby Binay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbo ngayong taon sa Senado sa unang pagkakataon. Katulad din ng ibang kandidato, kabilang din si Abby sa isang political family na pinamumunuan na ang Makati City simula pa noong 80s. Patunay dyan na kapwa ang mga magulang niya at kapatid na si Junjun Binay ay mga naging alkalde rin ng lungsod. Sa pagtakbo niya sa Senado, ang asawa naman ni Abby na si Luis Campos ang susubok sa pagkaalkalde ng Makati, kung saan makakalaban ito ang kapatid ng incumbent mayor na si Nancy Binay na lilisanin naman ang Senado. Kung kaya nang tanungin ito tungkol sa magiging laban sa pagitan ng dalawa, tumanggi si Abby na magbigay ng komento dahil national position naman ang tinatakbuhan niya. Matatandaan din na ilang taon nang may alitan sa pagitan ng magkakapatid na Abby, Nancy at Junjun Binay. Kung kaya nang tanungin si Abby tungkol sa COC filing tungkol sa mga kapatid, ay personal nitong sinabi na hindi na sila nag-uusap-usap. Bukod pa riyan, matatandaan na humarap doon si Abby Binay sa reklamo mula sa anti-trapo movement na paglabag sa Section E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kasama ang head ng Business Permit and Licensing Office of BPLO na si Maribeth Pahente at mga kinikilalang John Doe at Jane Doe. Dahil daw sa pagpalya nito na wakasan ang paglaganap ng online gambling sa Makati. Ngunit pinabulaan na naman ito ng legal officer ng Makati at sinabing mahigpit ang lungsod pagdating sa illegal gambling at sa katunayan ay nakapagpasara na sila ng 70 establishments, kabilang na ang online gambling firms. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! So, eto ba yung tumatakbo yung asawa ni Miss Abby sa Makati? No? Yung asawa, no? So, asawa yung tumatakbo ngayon. Nakalaban ni Nancy. Oh, tingnan mo nga na. Ito mabihira, no? Pero meron naman mga pamilya naman talaga na magkakalaban din. Pero, never mind. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 10 minuto bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Agap tayo ng isang report. Panibagong hearing. Kumusta kaya ang hearing na to? Panibagong hearing ng Committee on Foreign Relations sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nilakaw! Alamin natin ang report ni Patrol 19 Zelly Ortega Bugueno. Ate Zelly, kumusta? Tulad ng inaasahan, wala kahit isa sa mga inimbitahang cabinet member ang dumating sa panibagong pagdinig ng Committee on Foreign Relations tungkol sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halos bakante ang mga upuan sa hearing room. Dumating lang sa hearing ay si Attorney Alexis Medina mula sa Akadim at 2 abogado ng Security and Exchange Commission o SEC. O narito sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senate President Chis Escudero at Senator Marcos kung saan ipinabatid na hindi na padadaluhin ang mga imbitadong executive officials. Ikinatwiran na nasagot na ng mga kinaukulang opisyal ng gobyerno sa unang pagdinig ang mga tanong o sa naganap na pag-aresto at pag-surrender sa International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Bukod dito ay nakapagpalabas na
komprehensibong findings, Senator Marcos, at muling in-invoke ang executive privilege at sub judice rule dahil may nakabinbin ng 4 na petition sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Bago yung hearing, nagkapihan si Senate President Chis Escudero at paglabas niya sa room kung saan siya nag-presscon ay nakasalubong ni Escudero sina Senator Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Tinanong ni Senator Marcos bakit nag-presscon ng maaga si SP Escudero at sino daw nag-utos. Sagot ni Escudero, marami kasing tanong ang media kaya nag-presscon na siya para sabay-sabay niyang sagutin ang mga tanong. Dahil hindi sumipot ang mga imbitadong executive officials, nagbibirong sinabi ni Senator Marcos na mag-song and dance na lang sila ni Senator De La Rosa. Narito yung bahagi ng pag-uusap nila ni na Senate President Escudero. Pero first time mo Teka, kasi may hearing ka na. Kaya di ba sinabi sa'yo, 9:30, sabi mo, may nasabay sa'yo. Sabi, hindi, alam ko, mas maaga. Total man ako, Testigo, kami magsusong at mag-duet kami. Song and dance na. Kaya na yan. Song and dance. Si Alan, di mo mag-aten? At dahil ilan lang yung dumating na mga imbitadong resource person, sinabi ni Marcos na maagang matapos ang kanilang pagdinig. Tinawag na total snub naman ni Senator De La Rosa ang hindi pagsipot ng mga executive official at isa daw pagbaliwala sa checks and balance, bagay na maaari daw humantong sa constitutional crisis. Narito ang pahayag ni Senator De La Rosa. Are empty chairs. Itong ginawa ng mga officials from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa balitang sports naman, Lasal Ladies Bikers pinataobang Ateneo sa straight sets. Sports news mula kay Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinalakas ng De La Salle University Lady Spikers ang kanilang posisyon sa semifinals matapos talunin ng Ateneo Blue Eagles sa 3 set. Sa score na 25-21, 25-17, 25-20 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Angel Canino ang Lasal sa pamamagitan ng 16 points at 7 digs. Ang panalong ito ay nagbigay sa Lady Spikers ng 7-3 win-loss record na nagpapatibay sa kanilang pangalawang pwesto sa standings. Ito rin ang nagpahinto sa 3 sunod na panalo ng Ateneo na nagkaroon ng 4-6 win-loss record. At yan ang aking sports news. Iner Ticona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balita hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, Astig Sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can also on Arena Plus. Sa Arena Plus, Astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz, Archie Liman na inisyuan na ng warrant of arrest. Ha? Showbiz balita mula kay Anton.
Para sa aking balitang showbiz, inisyuhan na ng warrant of arrest ng Bacoor City Municipal Trial Court ang aktor na si Archie Alimanya kaugnay sa kasong acts of lasciviousness sa isinampa na actress-singer na si Rita Daniela. Ang nasabing warrant of arrest ay inilabas noong March 18 kung saan nakasaad din dito na maaaring mag-bail ang aktor ng 36,000 pesos. Sa lumabas na resolusyon, nakasaad dito na after a careful evaluation of the information, the resolution, investigation data form, the complaint affidavit of the complaining witness, and other pertinent documents, the court finds probable cause to hold the accused for trial. Considering that the accused is at large, let a warrant of arrest be issued against him. Matapos ito, naglabas din ng statement ang legal counsel ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduque kung saan sinabi nito na umaasa umano sila na mabilisang pag-aresto o voluntaryong pagsuko ni Archie para masimulan na ang hearing. Nagpapasalamat din umano si Rita sa Office of the City Prosecutor at sa korte mismo dahil sa agarang pagproseso sa kanilang isinampang kaso. Sa huli umano, gusto lamang ni Rita na makamit ang hustisya na deserve nito sa nasabing kaso. Kung matatandaan, tapos na makaranas ng harassment si Rita kay Archie nang ihatid siya nito sa kanyang bahay sa Cavite kung saan hinawakan umano siya nito sa katawan at kinabig at hinalikan noong pababa na siya ng kotse. Una rito, pinagsalitaan muna raw ni Archie ng kabastusan si Rita nang magkita ang dalawa sa Thanksgiving party na isinagawa ni Bea Alonzo dahil naging successful ang kanilang teleseryeng Widow noong ng nakaraang taon. At iyan aking balitang showbiz, kas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ay, naku, ano ba nangyayari sa mundo? Bago tayo magpaalam, tayo munang magpatawag quote of the day. Huwag kang matakot. Kung wala namang mawawala. Matakot ka sa pwedeng susub. Ayun. Yan, nakabuhan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, To Basho with Miss Julie D. Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis at Tenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga